So, ayan na naman guys, panibagong vlog na naman po tayo guys. So, sinesearch mo talaga tong title na to, 'di ba? So guys, explain ko po sa inyo step by step kung paano mag-apply dito sa Taiwan. So, ayan guys, paano nga ba mag-apply papunta dito sa Taiwan? Magbabalik tanaw po tayo ngayon. So, magbabalik tanaw po ako kung paano po ako nag-apply papunta dito sa Taiwan. Unang-una po is, kailangan handa ka. Handa kang umalis, handa ang isip at puso at kaluluwa mo at lalong-lalong handa kang iwan ang mga mahal mo sa buhay. Pansamantala. Opo, kailangan po maging handa ka kasi kailangan handa ang loob mo. Mahirap po ang pakiramdam lalo na pag nahu-homesick ka na pag ikaw ay nasa ibang bansa na. Yan. At ang pangalawa po is kailangan handa po yung mga requirements mo katulad ng given na po ang passport, syempre, at saka mga birth certificate or kung kasal kayo, marriage contract or kung yung lahat ng mga requirements na madalas talagang ginagamit sa pag-a-apply. Pero dapat kailangan meron kayong UMID ID or UMID stub. Mayroon din po nagtatanong kung tinatanggap po ba yung stub lang. Yung UMID stub, opo. Tinatanggap po yan ng mga agency, lalo pat mabagal po yung proseso sa mga IDs ng UMID. So yun po, kailangan po ng UMID, lalo na po kung papunta po kayo dito sa Taiwan, kailangan po may UMID kayo. Ano po ba ang kailangan pa? So yun na nga po guys, passport, UMID, birth certificate, at iba pang mga requirements na dapat nyong abyarin. Kung halimbawa po mag-a-apply kayo next year, dapat ngayong taong ito ay abyad na kayo ng mga requirements na kakailanganin nyo para hindi po kayo mahagas sa panahon o lalo na sa passport. Kailangan ang passport po is at least ang validity niya is 1 year. Tinatanggap po yan ng agency. So, pag po mga 1 month na lang po siya or 3 months, mag-renew na po kayo. So ngayon, ang gagawin nyo kung may mga requirements na kayo, halimbawa kahit passport, UMID at saka birth certificate, kailangan po meron na po kayong gustong agency na puntahan na kailangan lisensyado. So pwede nyo po siyang i-search sa Google o kung saan pa man para ma-search kung ito po ay lisensyado pa kasi yan po is na-expired po yung mga license ng mga agencies. So kailangan tingnan nyo po kung siya po ay lisensyado pa rin. Then, pag naka-apply ka na doon, punta ka lang po sa information table nila at sabihin mag-a-apply ka. Bibigyan po kayo ng form. So, parang resume lang din po yun. Ilalagay nyo po kung ano po yung tungkol sa sarili nyo, kung may anak ka na ba, kasal ka na ba, single ka ba, sino mga nanay at tatay mo, height, ganyan. And then, doon na rin po na kukunin yung height nyo, timbang nyo, lahat kukunin sa inyo. Then, based on my experience, pinabalik po ako. Opo, pinabalik po ako, hindi po agad-agad ako sumalang, may schedule po yan. Opo, dahil ako po isang caregiver dito sa Taiwan, so ganun po yung nangyari sa akin, bumalik pa po ako. Taga Quezon pa po ako, papunta-punta at pabalik-balik pa po ako ng Maynila. Siyempre, pag pinabalik ka, sasabihin nila, te-text ka na lang namin, mag-antay ka ng text namin o tawag namin kung kailan o kung may employer ka na. So pag caregiver po, may agency po, ang alam ko po, kasi biodata selection lang po siya eh. Agency na po ang pipili o employer po ang pipili sa mga biodata na pinasa ng ahensya ng Pilipinas sa kanila. So ako po is napili ahensya dito, ng amo, dito sa Taiwan. So ganito po ang nangyari. Nag-text o tumawag po sa akin yung agency ko at sinabi na, for medical ka na. For requirements, medical ka na. So yun po, inabyad ko na po lahat, pati requirements at medical. Ang medical po, first medical po is umaabot ng, if I'm not wrong, 5,500 po siya, 5,500. Opo, yung medical namin. First medical, kasi may pangalawang medical pa po yun. Bago ka umalis, nagme-medical ka rin po. Nung sinabi yung mag-abyad na ng requirements, sobra ang daming mong mararanasang pagod at hirap sa pagkuha ng mga requirements. Yes, marami po siyang requirements na kailangang makuha. Certificate nila lahat, yun po. At kung may asawa ka, yung CNMR nyo po, kung single ka naman, birth certificate mo, ganun po siya. Pag na-medical ka naman po, wag po kayo agad-agad magdiwang. Kasi
syempre, kailangan antayin kung anong resulta kasi minsan may paulit-ulit po nagme-medical kasi may sakit sa ganto, may sakit sa ganyan, meron kang ganto sa ganto. So minsan kailangan, pero ako po naka-experience po ako, may sakit daw po ako sa baga, may spot daw po ako. Actually guys, ganito po yun. Sa una kong experience po, sa una kong medical, okay naman po siya Okay siya. Doon sa pinaka-last, mag-aalis na po ako, doon po nagkaroon ng problema. Pero pinasa na po siya ng agency ko kasi okay naman po Okay naman po siya Pagdating ko dito kasi may medical din po. May medical din po dito pagdating mo ng Taiwan. Hindi lang po pag nasa Pilipinas ka medical, pagdating mo din dito may medical pa rin. Lang ako, tapos na ako mag-medical. So, okay na yung medical ko. So, ang bilis po ng mga pangyayari. Once na nag-requirements ka na, lalo na kung nakapag-medical ka na, mabilis na. Kasi once na nag-medical ka na, sunod-sunod na yan. Ando na po yung nag-training kami guys. Ang mga caregiver, at saka lalo na po yung Kong na apply, is meron po yung training. May mga training po kami, maabot po siya ng 1 month, pero ano lang po namin is 2 weeks. Opo, ang nagastos po sa training is 20,000. Yes po, 20,000 cash. So cash po 'yun, hindi po pwedeng hulugan cash Cash po siya. So kung may mga nagbabalak po mag-apply papunta dito sa Taiwan, caregiver, kailangan din po may pera po kayo. Opo, kailangan may hawak din po kayong pera pag a-apply kasi pamasahe na lang, medical, pangkain, kung hindi kayo uuwi, pantulog, yung tutulog po kayo doon, makikitransit kayo, mga ganan po. Dapat may pera din po kayo sa pag-a-apply. So yun na nga po, nung natapos na po kami sa training, ang nangyari po is, so umuwi pa rin po ako kasi syempre, uwian, ganyan. Kasi 2 weeks po doon kayo magstay sa training center. Kung ano po yung gagawin nyo, nandun na po yun, yung magluluto, kung paano sa pasyente, paano magpakain, NGT, mga ganyan, lahat po aaralin nyo doon. Syempre, iba pa rin po yung actual. Pag nandito na kayo, at saka doon, mas maganda pa rin pag nandito na kayo, mas matututo kayo pag nandito na kayo sa Taiwan. At yun na nga guys, pagkatapos namin mag-training, umuwi muna ako kasi syempre mag-aantay po ako ng mga resulta ng kung ano-ano ganyan. Yung mga process na yan, kung kailan po matatapos yung papel na may tatak na yung sa TESDA ko. At ang sumunod po niyan, pagkatapos po nun, tinawagan po ako ng agency namin at kailangan ko daw pong mag-OWA. So yung OWA po, umaabot po kung hindi po ako nagkakamali, 3 days or 1 week po ang OWA. Katapos niyo po mag-OWA, so yun po, nag-aaral naman po doon ng salita, may mga exam din po yun. Kailangan mapasa mo din po yun, yung OWA, para magkaroon ka po ng OWA. Opo, yun, kailangan makapasa ka doon. Pagkatapos po ng OWA, PIDOS naman po. PIDOS. Yan, pagkatapos po namin mag-OWA, nag-PIDOS naman po. So talagang mahirap po siya. Pagkatapos ng PIDOS, so yun, parang training na rin po yun. Explain po kung anong meron ang bansang ganon. Ganto, ganyan, mga tradisyon nila. Lahat po yan pag-uusapan. At sumunod na nga po ng ngayon po, pagkatapos namin mag-PIDOS, syempre umuwi na po ulit ako. Uwian. Then, nag-antay na naman po ako ng mga ilang araw. Ilang araw lang po hindi po buwan, ilang araw at sinabing TECO na daw po ako. TECO po, yun po is yung para sa visa. Mag-a-apply ng para sa visa. Madali lang po yun kasi abutin lang po yun ng nare-release po ang visa is mga 3 days po. 3 days to 1 week. So makakaalis ka kaagad. Pagkatapos niyo po sa TECO, doon na po kayo magdiwang kasi meron na po kayong flight details. So pag may flight details po kayo, doon na po kayo magdiwang na makakaalis kayo, lahat ng pinaghirapan nyo ay sasagot na. Again guys, una-una, kailangan talaga malakas ang loob, matibay, kasi iba po ang pakiramdam pag nasa ibang bansa. Sobrang hirap po. Lahat ng hirap, mararanasan nyo po pag nasa ibang bansa kayo. At yun na nga, nung nakaalis na po ako papunta dito is taglamig pa po ata noon. Taglamig pa, March, medyo malamig pa guys. So talagang ang hirap ng klima. Tapos para pa akong may trangkaso noon, nag-medical pa ako guys.
Nagpa-medical pa ako nun kasi pagdating mo dito, madadalhin ka po sa tambakan. Yung tambakan po is tambakan na mga galing sa Pilipinas na magstay muna kayo doon bago kayo dalhin sa kanya-kanya mga amo, employer, o company. Kung may natutunan po kayo dito sa channel ko guys, don't forget to click the subscribe. Subscribe mo na yan para mas updated kayo sa mga latest uploads ko.